Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word, God's Faith and Life Ministry kay Pastor Albert Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word, God's Faith and Life Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning po sa ating lahat at good morning din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chucky Luyungon ng Bohol. So good morning sa pastor sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word, God's Faith and Life Ministry, good morning, good morning. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Cebu, kay Pastor Jose Pinote at ganoon din sa Claveria Anii, kay Pastor Gio Kaslaman sa kanyang assistant. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word, God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lalong-lalo na sa San Isidro Homes, Cabuyao. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa The Word, God's Faith and Life Ministry San Isidro Homes, Cabuyao. Lahat ng mga viewers, subscriber. So good morning po sa ating lahat. So tayo manalangin sa Ama upang mayanda natin ang ating sarili. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ. With the power of the Holy Spirit, Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak na sino mang makatunin na may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating once again. So ano nga ba yung ating pag-uusapan ng magandang balita? Ito hinihikayat ang bawat mananampalataya na lapitan ang bawat gawain ng may buong pusong dedikasyon na tinitingnan ang trabaho bilang isang pagkakataon upang maglingkod at parangalan ng Diyos. So yung ating pagninilay-nilayan ngayon ay gawaing refleksyon ng kalwalhatian ng Diyos ang ating gawain. So yan yung ating pag-uusapan na magandang balita na dapat tayo ay gawin nating refleksyon ang kalwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. So kaya nga't sinasabi niya sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So ito yung sinasabi na ano man ang ating gagawin or gawin ninyo ng buong puso, na parang gumagawa para sa Panginoon at hindi para sa Panginoon ng mga tao. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na bilang mga mananampalataya, nalapitan ang mga gawain at araw-araw na gawin ng may kasipagan at katapatan. So kaya nga ito binibigyan din ito ang kalagahan ng paggawa ng lahat na para bang naglilingkod tayo sa Diyos, sa halip na pasayin ang mga tao. Sa paggawa nito, ang mga mananampalataya ay pinalalahanan na ang ating mga pagsisikap ay may walang hanggang kahalagahan at tayo ay mananagot sa Diyos para sa ating mga aksyon. So kaya nga ito binabago ng pananaw na ito ang mga makamundong gawain sa mga gawain ng pagsamba, na nagpapatibay ng isang pakiramdam ng layunin at katuparan sa lahat ng ginagawa ng isa. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y nagbibigay ng patnubay sa pag-iisip kung saan tayo lumalapit sa ating gawain, na nagbibigay din sa integridad, dedikasyon at walang hanggang pananaw. So kaya nga narito yung mga pangunahing benepisyo ng paglalapat ng prinsipyong ito na may mga halimbawa sa Biblia na naglalarawan ng mas malalim na epekto sa buong pusong paglilingkod.
So yung ginagawa natin para sa Panginoon. So kaya nga, una, kapag ginagawa natin yung paglilingkod natin para sa Panginoon, ito yung cultivates a spirit of excellence. So ibig sabihin, ito yung pagtatrabaho ng buong puso ay nangangahulugan ng pagsusumikap para sa kahusayan sa lahat ng ating ginagawa. So sa ganitong uri ng pangako ay niluluwalhati ang Diyos dahil sinasalamin nito ang kanyang sariling likas na pagkamalikhain, kasipagan at katuparan. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Daniel, si Daniel, faithful service in Babylon. So ibig sabihin, ito yung halimbawa na mababasa natin sa Daniel chapter 6 verse 3 to 4. So ito yung tapat na paglilingkod ni Daniel sa Babylonia. Patuloy na ipinapakita ni Daniel ang spirito ng kahusayan habang naglilingkod sa mga dayuhan hari sa Babylonia. Ang kanyang dedikasyon ay pagtanggi sa na ma-compromise ang kanyang pinapahalagahan ay naging dahilan upang siya ay mapansin. At ang kanyang katapatan sa Diyos at sa kanyang gawain ay humantong sa impluwensya at pabor. So ang pangako ni Daniel sa kahusayan ay nagsisilbing halimbawa ng epekto ng pagtatrabaho ng buong puso. So kaya nga kapag tayo nagtatrabaho, buong puso nating ginagawa para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi sa Daniel chapter 6 verse 3, Now Daniel so distinguished himself among the administrator, and sinasabi dito na ito yung sinasabi na nakilala si Daniel ang kanyang sarili sa mga tagapangasiwa at mga satrapa sa pamamagitan ng kanyang mga natatanging katangian, ano pat binalak ng hari na italaga siya sa buong karehan. So sa verse 4, dahil dito sinikap ng mga tagapangasiwa at ng mga satrapa na maghanap ng mga dahilan para sa mga paratang laban kay Daniel sa kanyang pagsasagawa ng mga gawain sa pamahalaan. Ngunit hindi nila ito nagawa. Wala silang makitang katiwalian sa kanya sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan at hindi masama o hindi siya pabaya. So kaya nga ito'y sinasabi, isang halimbawa sa Daniel na ito yung huwarang katangian at integridad ni Daniel dahil sa pambihirang katangian niya, nagkaroon siya ng mataas na posisyon sa kaharian. Ngunit nag-uudyok din ito ng paninibugo sa iba pang opisyal na naghahangad na sirain siya. Gayunpaman, napakalalim ng integridad ni Daniel, ano pat wala silang makitang anuman katibayan ng pagkakamali. So kaya nga ito nagsisibing isang malakas na paalala ng kalagahan ng integridad at katapatan sa trabaho ng isang tao at kung paano ang mga katangiang ito ay maaring humantong sa pagsulong at pagkilala. So kaya nga ito inilalarawan ng mga hamon na kadalasan kasama ng gayong pagkakaiba, lalo na sa kapag nag-uudyok ito ng salungat mula sa iba. So kaya nga sinasabi niya sa Proverbs 22 verse 29, nakikita mo ba ang isang taong bihasa sa kanyang gawain? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga hindi kilalang tao. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung binibigyan diin ang kalagahan ng kasanayan at kasipagan sa gawain ng isang tao. So inimumungkahin ito na ang mga may kakayahan at mahusay sa kanilang mga kakayahan ay kinikilalanin at gagantimpalaan na posibleng makamit ang mga posisyon ng karangalan at impluwensya. So ito yung pagbanggit ng paglilingkod sa harap ng mga hari ay nagpapahiwatig na ang kahusayan sa trabaho ng isang tao ay maaaring humantong sa mga makabulong pagkakataon at paggalang. Habang ang pagiging karaniwan ay maaaring magresulta ng mas mababang mga posisyon
So kaya nga hinihikayat tayo bilang mga mananampalataya na magsikap para sa kahusayan at paunlarin ang ating kasanayan na nagpapatibay sa idea ng pagsusumikap at dedikasyon ay maaaring humantong sa mas malaking mga pagkakataon at pagkilala sa buhay. So ano pa ang dapat nating tandaan? Transform work into worship. So kapag tayo'y nagtatrabaho para sa Panginoon, binabago nito ang trabaho sa pagsamba. Kapag nakikita natin ang mga gawain bilang isang pag-alay sa Diyos, ito ay nagiging mga gawa ng pagsamba. So kapag yung ating ginagawa, inaalay natin sa Panginoon, ito yung inaalay natin sa pamamagitan ng gawa ng pagsamba kapag inaalay natin ang lahat ng ating ginagawa. So ibig sabihin, ang pananaw na ito ay nag-aangat sa ating trabaho ng higit pa sa pagtugon sa mga deadline or nakalulugod na mga boss. Ito ay isang pagkakataon ng pangparangalan ng Diyos sa bawat detalye ng ating buhay. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Jezebel. So ito ay sinasabi na sa Exodus chapter 31 verse 2 to 5. Nabasahin niyo na lamang po, ito yung si Bezalel ay napuspos ng Espiritu ng Diyos upang gumawa ng masalimuot na disenyo ng tabernakulo. So isang gawain ng higit pa sa pagkakayari. Ang kanyang pag-alay sa gawain ng Panginoon ay nagpabago sa kanyang kakayahang tungo sa isang gawa ng pagsamba na naglalarawan kung paano ang bawat gawain na ating ginagawa ay nagpapakita ng ating debosyon sa Panginoon. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whether you do it all for the glory of God. So ito yung kahit na ano yung ginagawa natin. Kumain man tayo, uminom, o ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito ng lahat para sa ikalwalhati ng Panginoon. So kaya nga dito'y sinasabi na banal na kasulatan na binibigyan diin ang kahalagahan ng pagluwalhati sa Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Gaano man ito kamundo sa gawain, kaya nga bilang mga mananampalataya, hinihikayat tayo ng Apostle Pablo na tiyakin ang ating mga aksyon kahit na sa mga pangunahing gawain tulad ng pagkain at pag-inom ay nagpapakita ng ating pangako sa Diyos. Kaya nga ito'y tungkol sa pamumuhay na isang buhay na nakasentro sa kaluwalhatian at layunin ng Diyos lamang, na nagpapaalala sa bawat mananampalataya na ang ating pang-araw-araw na pagpili ay maaring magsilbing mga gawa ng pagsamba. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung tawag na ito upang luwalhatiin ng Diyos na nag-aanyaya sa bawat mananampalataya na suriin ang ating mga motibo at intensyon, na tinitiyak na ang lahat ng ating ginagawa ay naaayon lamang sa ating pananampalataya at nagpaparangal tayo sa Panginoon. So ano pa ang tinuturo sa atin? Helps overcome discouragement. So ibig sabihin, tumutulong na malampasan ang panghihina ng loob. So ang paggawa para sa Panginoon sa halip para lamang sa pagsang-ayon o gantimpala ng tao, ito'y nagdudulot ng pangmatagalang motivation kahit na ang mga gawain ay parang hindi napapansin o hindi pinahalagahan. So ang pagkaalam ng ating gawain ay para sa Panginoon, ito'y nagbibigay ng kahulugan at paghihikayat. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph's service in Egypt. So mababasa natin yan sa Genesis chapter 39 verse 2 to 4 at Genesis 41 verse 39 to 41. So ito yung paglilingkod ni Joseph sa Ehipto na ibinenta sa pagkaalipin. Maaring nasiraan ng loob si Joseph, ngunit gayon paman, masigasig siyang
Nagtrabaho bilang isang lingkod sa bahay ni Potiphar. Pagkatapos ay bilang isang tagapamahala ng bilangguan at sa wakas bilang tagapayo ni Paraon. So ang pangako ni Joseph ay sa kahusayan kahit na sa mahirap na kalagayan. Ito'y sumasalamin sa kanyang pananampalataya sa Diyos at kalaunan ay humantong sa kanyang pag-unlad. So ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano tinutulungan tayo ng Diyos sa trabaho na nakatuon tayo sa Diyos na manatili ang sigla kahit na sa may kahirapan. So kaya nga sinasabi niya sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo susuko. So huwag tayong mapapagod. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung pagpupursige sa paggawa ng mabuti at paglilingkod. Pinapaalalahanan tayo ni Apostle Pablo bilang mananampalataya na habang ang pagsisikap na gumawa ng mabuti ay maaaring minsan ay nakakapagod o walang pasasalamat. May pangako ng gantimpala o ani para sa ating katapatan. Kaya nga ang diin ay ang kalagahan ng hindi mawala ang loob. Hindi mawala ng loob o mawala ng pag-asa. Kahit na sa mga agarang resulta ay hindi nakikita. So kahit hindi pa natin nakikita ang resulta, huwag tayo mawawala ng pag-asa. So kaya nga ito'y nagsisilbing isang motivation upang mapanatiling matatag sa mabubuting gawa na nagbibigay diin sa paniniwala na ang Diyos ay magdala ng isang mabungang resulta sa kanyang oras para sa mga nananatiling nakatuon sa mga pagsisikap. So kaya nga ito'y sinasabi, paano pa ang dapat nating tandaan? Inspire, integrity, and honesty. So ito yung sinasabi na nagbibigay ng inspirasyon at integridad at katapatan. Kapag gumawa tayo para sa Diyos, inihikayat tayo maging tapat at kahit na may nanonood o kahit may nakatingin sa atin. Ang pagkapare-parehong ito ay bumubuo ng tiwala, paggalang at pagiging maaasahan. So tulad na lamang sa halimbawa ni Nehemiah's integrity in rebuilding the wall. So ito'y mababasa natin sa Nehemiah chapter 5 verse 14 to 19. Na sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung integridad ni Nehemiah sa pagmuling pagtayo ng pader. Si Nehemiah ay nagpakita ng di natitinag na dedikasyon at pagpapanumbalik ng pader ng Jerusalem sa kabila ng mga hamon at pagbabanta. Hindi niya ginamit ng maling bagay o pinagsasamantalahan ng mga tao, bagkos ay gumawa siya ng may integridad. Ang kanyang katapatan ay nagpapakita ng isang halimbawa at ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nagbigay ng lakas upang tapusin ang gawain. So kaya nga't ang gawain ni Nehemiah na nakaugat sa integridad ay nag-iwan ng pangmatagalan, pamana, at pinagpala ang mga taong pinaglilingkuran niya. So iyan yung pagpapala tayo. Tulad ni Nehemiah. So pinagpala ang mga taong pinaglilingkuran niya. So ano pa ang sinasabi? Proverbs 11 verse 3. Ang katapatan ng matuwid ay pumapatnubay sa kanila, ngunit ang mga hindi tapat ay mawawasak sa kanilang pandaraya. So kaya nga aanihin din ng mga tao kung ano yung kanilang ginagawa. So ito'y pinaghahambing ng mga kinalalabasan ng integridad at panininlang. Na hindi mo mungkahin ito ang mga namumuhay ng may integridad at katuwiran ay masusumpungan ang kanilang landas na ginagabayan ng kanilang prinsipyo sa moral. So ang integridad ay nagsisilbing puwersang gumagabay na humahantong sa matalino mga desisyon at sa huli positibong resulta sa buhay. Sa kabaliktaran naman niya o mga hindi tapat o taksil ay haharap sa mga pagkawasak bilang resulta ng kanilang mga aksyon.
na ito yung tinatampok nito ang kalagahan ng pamumuhay ng may katapatan, kabutihan, na nagpapahiwatig na ang integridad ay hindi lamang humuhubog sa pagkatao ng isang tao, kundi nakaka-impluwensya rin ito ng buhay ng isang tao. So ano pa ang tinuturo sa atin? Ito'y nagdadala ng walang hanggang gantimpala at layunin. So kaya nga't ito yung itinatampok ng ating gawaing ginagawa para sa kalwalhatian ng Diyos ay may walang hanggang kahalagahan na tinitiyak sa bawat isa sa atin ang ating pagsisikap at ginagantimpalaan ang mga taong gumagawa ng tapat para sa Panginoon kahit nasa pinakamaliit na gawain. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Apostle Pablo, si Apostle Paul, ito yung sinasabi na walang pagod na nagtatrabaho upang ipalaganap ang ebanghelyo na kadalasang naghaharap siya, naharap sa kahirapan at pag-uusig. Ang kanyang motivation ay upang palugdan ng Diyos, hindi ang mga tao. So mababasa natin yan sa Galatians chapter 1 verse 10 na ang kanyang paggawa ay para sa walang hanggang layunin na nagsasabing sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, ang walang hanggang focus na ito ay nagpasigla sa kanyang pagnanasa at tiyaga. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, Galatians chapter 1 verse 10, sinisikap ko bang makuha ang pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? Sinubukan kong bigyang kasiyahan ng mga tao? Kung sinusubukan ko pa rin bigyang kasiyahan ng mga tao, hindi ako magiging lingkod ng ating Panginoon Kristo. So kaya nga kapag tayo ay sinasabi dito, kung binibigyan natin ng kasiyahan ng mga tao, hindi tayo magiging lingkod ng Panginoon. So ibig sabihin, tayo ay ang prioridad natin yung mensahe ng Panginoon. Ito yung binabanggit ni Apostle Pablo, ang motivation sa likod ng kanyang ministeryo at ang mensaheng kanyang ipinapangaral. Na binibigyan din niya ang pangunahing pag-alala ay ang hanapin ang pagsang-ayon sa Diyos sa halip ng pagsang-ayon sa mga tao. So kaya nga't ito'y pinangangatwiran ni Apostle Pablo na ang tunay na pagkaalipin sa ating Panginoon Kristo ay nangangailangan ng pangako sa katotohanan ng Diyos. Kahit na nangangahulugan, ito na hindi kaluguran ang lahat ng nasa paligid niya. So kaya nga ito yung pahayag na ito ay naghihikayat sa bawat mananampalataya na pag-isipan ang kanilang mga sariling motivation, kung sila ay nagsusumikap na tanggapin ang iba o tunay na naghahangad na sundin ang kalooban ng Diyos. So kaya ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pag-una sa relasyon ng isang tao sa Diyos kaysa panggigipit ng lipunan or kasamahan. So kaya nga sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, sabi niya rito, sabi niya sa banal na kasulatan, kaya nga yamang napapalibutan tayo ng pakaraming ulap ng mga saksi, iwaksin natin ang lahat ng mga humahadlang at ang kasalanang madaling nakakasagabal. At tumakbo tayo ng may pagtitiis at takbuhan na itinakda para sa atin. So at sinasabi niya rito, ituon natin ang ating mga mata sa Panginoong Kristo na tagapanguna at tagapagsakdal ng pananampalataya dahil sa kagalakang iniligay sa harap niya ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. So dapat looking to Jesus tayo. So ito yung sinasabi na sa banal na kasulatan na hinihikayat tayo bilang mananampalataya na mamuhay ng may pagtitiis at tumuon sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ito yung sinasabi, ang malaking ulap ng mga saksi ay tumutukoy sa mga tapat na tao mula sa nakaraan na nagsisilbing mga halimbawa ng pananampalataya. So yung sinasabi dito na ang payo na itapon ang lahat ng humahadlang ay nagbibigay diin na sinasabi sa kahalagahan ng pag-alis ng mga
pagkagambala at ng kasalanan na maaaring makahadlang sa espiritual na pag-unlad. So iwaksin natin yung mga nakakahadlang sa pag-unlad natin sa pananampalataya. So kaya nga ito yung nagmumungkahi na ang buhay Kristiyano ay nangangailangan ng pagsisikap at tiyaga. Ang pagtutuon ng ating mga mata sa ating Panginoon Kristo na inilalarawan bilang tagapanguna at tagapagsakdal ng pananampalataya, ito ay napakahalaga. Siya ang pinakahuling halimbawa ng katapatan na nagtiis ng pagdurusa alang-alang sa kagalakang naghihintay sa bawat isa sa atin. Kaya nga ito yung nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na manatiling nakatuon lamang sa pananampalataya natin sa Diyos. Alam na ang ating pagtuon sa ating Panginoong Kristo ay gagabayan at magpapalakas sa bawat isa sa atin sa spiritual na paglalakbay. So ano pa ang tinuturo sa atin? Build a Christ-like character. So ibig sabihin, bumuo tayo ng katangian tulad ng Panginoong Kristo. Ang pagtatrabaho ng buong puso ay nagpapaunlad ng mga katangian tulad ng kasipagan, pagpapakumbaba, at pasensya. Kapag gumawa tayo bilang para sa Panginoon, ang ating mga kilos at pag-uugali ay sumasalamin sa katangian ng Panginoon Kristo na nagiging isang patotoo sa mga nakapaligid sa atin. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Martha, ito yung sinasabi sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na sa verse 38, sabi niya, habang ang Panginoon Kristo, ang kanyang mga alagad ay nasa kanilang paglalakbay, siya ay dumating sa isang nayon kung saan isang babaeng nangangalang Marta ang nagbukas ng kanyang tahanan sa kanya. Verse 39, siya ay may kapatid na babae at tinawag na Maria na nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa sinasabi niya. So ito yung paliwanag at kahulugan ay tinatampok ang kaibahan ng dalawang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Kristo at binibigyan din ang kalagahan ng pagbibigay prioridad sa spiritual na pagkain kaysa abala sa trabaho. So kaya nga sinasabi dito na si Martha ay nagbukas sa kanya ng tahanan, isang makabuluhang pagkilos ng pagpatuloy. Samantalang ang kanyang kapatid ni si Maria ay nakaupo sa paanan ng Panginoong Kristo, isang posisyon na nagpapahiwatig ng isang pagkadisipulo na masinsinang nakikinig sa turo ng Panginoong Kristo. Sa verse 40, ngunit si Martha ay naggambala sa lahat ng paghahandang dapat gawin. Lumapit siya sa kanya at nagtanong, Panginoon, wala ba kayong pakialam na pinababayaan ako ng aking kapatid na babae na gawin ang mga gawain ng mag-isa? Sabihin mo sa kanya na tulungan niya ako. So, ito yung sinasabi na si Martha ay nabigla sa paghahanda. Ang kanyang pagkabigo na humantong sa kanya upang harapin ang Panginoon Kristo na nagpapahayag ng isang pakiramdam ng hindi patas at hindi tinutulungan ni Maria. Ito ay naglalarawan kung paano ang paggigipit ng paglilingkod ay minsan ay nakakagambala sa layunin ng paglilingkod na kung saan ang pag-uugnay ng Panginoon Kristo. So ibig sabihin, yung mga ginagawa natin sa ating tahanan, kung oras ng pagsamba at hindi natin ginawa, ito yung nakakahadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 41, Martha, Martha, sumagot ang Panginoon, nababahala ka sa mga at nababagabag ka sa maraming bagay. Sa verse 42, ngunit kakaunting bagay lamang o isa lamang, mas pinili ni Maria ang mas mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. So ibig sabihin, mas mahalaga na nakatutok tayo sa salita ng Panginoon kaysa sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya nga nakikita natin kung sino lamang ang tumututok sa salita ng Panginoon. Ang mga tao, busy-busy ngayon
sa mga ginagawa sa kanilang tahanan. Wala silang panahon na makinig ng salita ng Panginoon. So kaya nga ito yung tugon ng Panginoon Kristo. Magiliw na sinaway ng Panginoon Kristo si Marta na kinikilala ang kanyang mga alalahanin at pagkagambala, na binibigyan diin niya na habang ang maraming bagay ang maaring humingi ng atensyon, ilan lamang ang tunay na kailangan. Kaya't pinuri ng Panginoon Kristo si Maria sa pagpili na tumuon sa kanya, na binibigyan diin ang kalagahan ng pagpapahalaga sa espiritual na paglago at relasyon sa Diyos kaysa aktibidad na mga ginagawa sa mga sanlibutan. So, ibig sabihin, mas mahalaga na binibigyan natin ng prioridad ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, mas pinuri ng Panginoon si Maria kaysa pag-aabala sa pagkabalisa ni Marta. So kaya nga bilang mga mananampalataya, so ito yung dapat nating i-apply sa ating personal na pamumuhay. Dapat prioritizing spiritual growth. So dapat natin bilang mga mananampalataya na pahalagahan ang oras na ginugugol natin sa presensya ng Diyos. Pakikinig ng kanyang salita, pag-awit, panalangin. Ito yung dapat na makita sa atin ang isang relasyon sa Kanya na lalong-lalo na sa gitna ng mga kaguluhan sa buhay. So ano pa ang dapat natin gawin? Finding balance. Sinasabi na ito yung bagamat ang paglilingkod ay mahalaga, hindi ito dapat lampasan ang pangangailangan para sa espiritual na pagpapakain. So ang pananampalataya ay tinawag na mga tungkulin sa oras ng panalangin, pagsamba at pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya nga bilang mga mananampalataya, tayo ay sinasabi na pahalagahan. Ito yung kahalagahan na unahin yung pag-una sa isang relasyon natin sa Panginoon kaysa pag-aabala natin sa mga trabaho. So kaya nga mas mahalaga na unahin natin ang tamang ugnayan natin sa Diyos kaysa pagiging abala natin sa makamundong mga trabaho. Kaya nga inaanyayahan tayo bilang mga mananampalataya na pag-isipan ang ating sariling buhay na tinitiyak na naglalaan tayo ng oras upang umunlad sa espiritual habang naglilingkod din. Kaya nga ito'y lumikha ng isang malusog na ginagawa sa pagitan ng pagkilos at pagmuni-muni natin sa salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, whatever you do, do all to the glory of God. So dapat ito yung dapat natin gawin. So kaya nga ito'y nagpapaalala sa atin ang kahalagahan ng paggalang sa Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay, gaano man kamundo o nakagawian. So binibigyan diin na kahit na ang mga aktibidad na kasing simple ng pagkain at pag-inom ay dapat gawin sa layuning. Layuning luwalhatiin ang Diyos. Kaya nga ang prinsipyong ito ay umaabot sa lahat ng mga aksyon na nagmumungkahi na ang mga mananampalataya ay dapat suriin ang ating mga motivation at pag-uugali ayon sa ating pananampalataya. So isang mapagpalang umaga po sa ating million viewers kay Doña Melissa Ligaspi. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung naghihikayat sa atin na kung saan ang bawat desisyon at aksyon ay sumasalamin sa isang pangako sa kaluwalhatian ng Diyos, na inaanyayahan tayo bilang mananampalataya na mamuhay ng may layunin, na tinitiyak na ang ating buhay ay nagsisilbing patutuo sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos, na positibong naimpluwensyahan ang iba sa pamamagitan ng mga halimbawa. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito'y nag-aalok ng pagbabago, pananaw sa trabaho. Kaya nga inaanyayahan tayo nitong tingnan ang ating mga pang-araw-araw na gawain bilang mga pagkakataon upang maglingkod at luwalhatiin ng iba. Luwalhatiin ng Diyos. Ito man ay ministeryo, negosyo, trabaho,
o pang-araw-araw na pananagutan. Ang paggawa ng buong puso para sa kalwalhatian ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng kahusayan, pagsamba, at walang hanggang kagalakan. So itinataas ang discarding ito ang bawat tungkulin na nagbibigay daan sa atin na sumikat bilang mga halimbawa ng integridad at pangako sa mga nakapaligid sa atin. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng may pusong nakatuon sa ating Panginoong Kristo, bumubuo tayo ng isang pamana na nagtuturo sa iba sa Kanya, na tinutupad ang ating layunin at nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa bawat pagsisikap. So kaya nga't mahalagang mensahe na ito yung gawaing refleksyon ng kalwalhatian ng Diyos sa ating mga gawain. So ito yung nagpapaalala sa bawat isa sa atin na ang bawat gawain, malaki man o maliit, ay maaaring maging isang pagkakataon upang ipakita ang pagmamahal at pangako ng Diyos. So sa pagtingin sa ating mga gawain bilang isang pag-alay sa Diyos, pinaparangalan natin ang Diyos, nakakatagpo tayo ng katuparan at tag-iiwan ng pagmatagalang epekto sa mga nakapaligid sa atin. So kaya nga, kung gusto natin ng ating ginagawa ay refleksyon ng kalwalhatian ng Diyos, so tayo ay magpasakop tayo sa bagong pamamahala ng ating Panginoong Kristo. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. So tanggapin natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay. Papasukin natin siya sa pamamagitan ng panalangin ito. Heavenly Father, repeat after me. Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa imbugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa 3 araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iwalang hanggang pamilya. Salamat ikaw po mag-hari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. Sa tayo manalangin sa Ama. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama. Sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng salita mo, na kami ay, ang lahat ng ginagawa namin, ito'y gawain na refleksyon ng kalwalhatian sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Kaya salamat Ama sa pagpapaalala mo na lahat ng ginagawa namin, ito'y nakakalugod sa iyo. Thank you, Father God. Salamat Ama na anuman ang mga desire ng aking mga kapatid, especially yung mga viewers, subscriber na pinadala mo na million viewers, subscriber. Thank you, Father God. Salamat Ama sa pagpapadala mo ng million viewers, subscriber sa ating gawain. At dito sa ating gawain sa The Word, God, Spirit, and Life Ministry, I'm willing to train and to make your disciple, Father God. Salamat Ama sa biyaya na wala ng sapat na silid ng kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Siksik liglig at mga ng pagpapala, financial, spiritual, physical, emotional. Thank you, Father God, na mananatili sa bawat tahanan ng aking mga kapatid, lalong-lalo na yung mga sumusuport sa iyong gawain. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama, sa complete healing from head to foot. Mula ulo hanggang paa is normal. Thank you, Father God. Salamat, Ama. At salamat, Ama, sa divine protection, magtrabaho, magnegosyo, mag-travel. Salamat na iniingatan mo kami na hindi kami mapahamak. Thank you, Father God, na ginagabayan mo. At salamat, Ama, na yung aking mga anak ay salamat, Ama, ano man ang kanilang mga mission, vision. Salamat na granted na sa bawat isa. At salamat na lahat ng aming mga mahal sa buhay ay granted na ano man ang kanilang mga desire ng kanilang mga puso. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. You're the best shipper. You're the great physician. You're the best provider. Thank you, Father God. All the glory and honor to see in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. God bless. Bye.